Good morning mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Ang re-reactionan po natin mga kalingap ay ang charity vlog po ni Roel of Malalag. At yung syempre lingid sa inyong kaalaman, no, nung nakaraang araw ay nawala o namatay na po, no, ang isa sa mga beneficiary ni Dodong Roel na si Tatay Romulo. Isang asawa po ni Nanay Emma, no. Pag-usapan po natin ang kanyang pagkamatay mga kalingap, no. Nung isang araw, no, dinalaw po siya ni Roel of Malalag and ni Rachel Morales Vlog. Unang araw po, no, doon sa kanyang bahay, doon sa lumang bahay, doon po siya nakahimlay, si Tatay Romulo. Hindi naman nakakaila na alam nyo naman ang naging kalagayan ni Tatay Romulo. Ito po si Tatay Romulo ay may karamdaman po at may iniindang sakit na nung last week nga, no, bago siya na hospital, dinalaw siya ni Roel of Malalag sa bahay nila at hirap na po sa paghinga. Kaya agad-agad nagdesisyon sila Roel na dalhin agad, no, sa hospital para mabigyan ng lunas, no, ang kanyang karamdaman. At gustong-gusto din naman po ni Tatay Romulo na magpa-admit, magpa-hospital. So si Tatay Romulo parang 3 or 4 days lang siya, no, nakalagi sa hospital at bandang, no, isang araw ay nagulat na lang tayo sa sinabi or in-announce na nawala na po si Tatay Romulo. So ito lang po ang aking masasabi, no, sa mga ganitong sitwasyon, ganitong problema. Unang-una, nakita nga natin kung gaano nahirapan si Tatay Romulo sa kanyang buhay, sa kanyang sakit, no, sa kanyang karamdaman. Paano niya nadala ang hirap na yon. So para sa akin, no, okay na lang din na mahinga na po si Tatay Romulo, no. At least si Nanay Emma makapagpahinga na rin, no, sa asikaso sa kanyang asawa na si Tatay Romulo. Hindi na masyadong mabigat. Alam naman natin na si Nanay Emma ay may karamdaman din po sa kanyang katawan. May nararamdaman din po. So, sa mga ganitong problema, karamdaman, no, ang kamatayan naman ay syempre lang yan, panapanahon, no, kung hanggang saan ang buhay, hanggang doon lang. Si Tatay Romulo, hanggang doon lang po ang kanyang buhay. Pero para sa akin, at ay parang na lang din yun. Magpasalamat na lang tayo kasi si Tatay Romulo ay wala nang iniindang sakit, no, wala na siyang karamdaman, wala nang problema, matiwasay siyang matiwasay siyang umalis sa mundo na mapayapa mga kalingap. Unang-una, dahil alam niya at nararamdaman niya na may aalalay kay Nanay Emma. Yan si Roel at ang team Kalingap, aalalay kay Nanay Emma. Pangalawa, alam ni Tatay Romulo na meron ng bagong harong bahay, no, may bahay na sila na masabing disenteng bahay, no, na masabi kasi nga hindi na malayo na sa tubig, ay hindi naman malayo sa baha, no, kasi yung lumang bahay nila ay delikado kasi paangat ang tubig at saka medyo na din, sobrang delikado na din ang bahay nila. So si Tatay Romulo mapayapa na umalis sa mundo kasi nga alam na niya na si Nanay Emma ay mayroon ng bahay na masisilungan na safe, no, safe. So isa lang naman yan sa mga
hinaing or gustong gawin ni Tatay Romulo nung siya ay nabubuhay pa. Una, yung bahay. At syempre may bonus pa, no? Mayroon pang tindahan na kasama. So alam ko at alam nating lahat na si Tatay Romulo ay umalis sa mundong ito na mapayapa at masaya, no? At syempre ipagdasal po natin, no, ang kaluluwa ni Tatay Romulo at saka si Nanay Emma na din po, na sana ay malampasan niya ang lahat-lahat ng mga pagsubok na haharapin niya dito sa mundo. At syempre gagabayan naman siya, no? Nandiyan naman si Ruel at ang Team Kalingap, no? So si Tatay Romulo po ay nahimlay po doon po sa kanyang lumang bahay doon po sa baba, no? Then kitang-kita natin doon sa mukha ni Nanay Emma ang kalungkutan, no? Syempre ika nga, ang kamatayan talaga ang makakapagpahiwalay sa dalawang masigirog, ano, sa mga mahal sa buhay, yung kamatayan. So, pero ganun pa man, maging masaya tayo sa paglalakbay ni Tatay Romulo patungo sa kaharian ng Diyos. At si Richelle din po, no? Si Richelle kasama din po doon sa pagdalaw ni Ruel of Malalag kay Tatay Romulo, no? Din napansin ko, no, sa si Nanay Emma po ay may goiter. Medyo malaki na po ang goiter ni Nanay Emma dito, no? So sana ay pero pag operahan siguro malaki ang gastusin, or depende pa yan sa kalusugan ni Nanay Emma, no? Pero ang alam ko ay mayroon naman na siyang iniinom na gamot buwan-buwan. So si Nanay Emma po ay sabi niya ay bawal na siyang mapagod, no? Bawal mapagod, bawal magpuyat. Syempre sa edad ni Nanay Emma, kailangan na din talaga, no, na maging kailangan na maging more care, no, more care sa kanyang kalusugan. At mayroon pa ito na narinig ko o nalaman ko, or hindi ko alam kung maniniwala kayo sa superstitious belief, no, ng mga katandaan, mga matatanda, na ang paniniwala ni Nanay Emma po pala, no, ay yung mga upuan ng balo doon sa lamay, hindi daw po pala pwedeng upuan ng kahit sino. Dapat yung balo lang daw po talaga ang makaupo. Noon marami pa si Nanay Emma na sinabi doon ng mga superstitious belief na sabi after 3 days na bago maligo, iwasan ang pagtingin sa isang tao, dapat ang iyong tingin dito doon lang sa puno. Hindi naman natin isa superstitious belief yan. Merong totoo, merong hindi, nasa tao yan. Pero sa panahon ngayon, no, pero parang na din, hindi na nasusunod ang mga ganun, ang mga superstitious belief. Dito sa amin, sa ganitong mga lamay-lamay, ang belief lang namin yung bawal kang magwalis, bawal kang maghakot ng pagkain galing sa patay, bawal kang ihaw, no? May mga ganun na mga bawal, no? Kailangan yung mga basura pulutin mo, bawal kasi magwalis. So kailangan pulot-pulot. Yun pa rin ang pinagpatuloy hanggang ngayon, no, ng mga generation dito sa amin. Dito sa amin yun. Hindi ko alam po sa inyo kung ano po ang inyong mga paniniwala. Yan. So si Nanay Emma po, habang nag-uusap sila ni Dudong Ruel, ni Ruel of Malalag, ay naiyak po siya kasi ibinahagi niya po yung kanyang struggle, no? Paghihirap sa sa buhay, no? Sa pag-aasikaso. Syempre, hindi po madali, no, mag-asikaso ng isang pasyente. Kahit na pamilya mo pa yan, ang pagod, ay naku, napakahirap. Hindi po talaga madali. Ang oras mo, pagod, lahat, no? Nandoon lahat naka-focus sa iyong pasyente. Kaya nga sa pagkawala ni Tatay Romulo, laking ginhawa din po yan kay Nanay Emma. Hindi ibig sabihin na
pag wala na si Tatay Romulo ay wala na ang pagmamahal. Hindi po ganon. Ang kamatayan po ng tao ay isang po yan, sinyalis na walang permanente dito sa mundo. Lahat tayo ay mawawala. Depende po yan sa oras at kung paano tayo mawala dito sa mundo, no? Si Rachel ay napayakap kay Nanay Emma nung umiyak na, no, nagbigay ng mensahe si Rachel. Napayakap din siya kay Nanay Emma at tingin ko kay Rachel dito, no, mga kalingap, parang nag-flashback, no, parang nag-flashback yung kanyang memory nung time na nawala din si mama niya. Parang naging din si Rachel doon, naging emotional kasi nga naalala niya din si mama niya nung nakahimlay pa. So hindi madali, no, hindi madali na mawalan ka ng mahal sa buhay. Hindi madali na mamatayan ka. Pero sa mga ganitong paraan, at least yung mga, lalo na yung mga sakit, no, may mga karamdaman, dapat may ipakita o iparamdam natin na mahal natin yung ating pamilya. Halimbawa, yung nanay, tatay, mga kapatid natin, mayroong mga karamdaman, habang buhay pa sila, iparamdam natin at ibigay natin yung kaligayahan, kasiyahan para sa kanila. Dahil hindi natin alam hanggang kailan ang ating buhay dito po sa mundo. Kahit malakas pa tayo, kung hanggang doon lang talaga yung buhay natin, wala tayong magagawa. So maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal po sa atin. At syempre sa mga hindi pa po nakapanood sa full video na to, at please pakipuntahan po ang channel ni Rowell of Malalag. Doon nyo po makikita ang full video na aking nireactionan. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, nakasupport sa channel po ni Rowell of Malalag, Rachel Morales Vlog, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab, please paki-subscribe naman po at paki-support po ang kanilang mga channel. At syempre, ang inyong abang lingkod po, Rhea Olarte, ang aking Facebook account, Rhea Olarte, Facebook page, Rhea Olarte Vlogs, Rhea Olarte Official. Maraming salamat po mga kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po.